sa isang isla. Ang concept nito parang Maldives eh. Nakarating na po ako sa Maldives, pero parang Maldives siya, na local. Medyo mahal lang din ang per night siya, pero okay lang. Kasi may discount naman tayo bilang distributor. May sangka prefer. Ayan mo. Ang ganda ba ng office natin? Yes! Actually po, dapat ma-appreciate po ninyo. Kung gusto nyo tumingin sa networking company, pwede naman. Pero I suggest, experience-wise, sabihin po ko sa harapan nyo, pinalify ko po ang one of team. Isa sa pinaka, pag na number 1, bigyan mo lang ng dito. Isipin po nyo may 4 na branch siya. Ito po, Riento. Yung dati kong kumpanya, hindi ko sinisiraan. Pero 22 years nag-i-exist, pero wala po siya kahit isang branch. Opisina lang. Pero can you imagine kung paano i-prepare ng company yung negosyo natin? Grabe po, meron tayo sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Iloilo. Para yung mga magiging leader mo doon, hindi na mahirapan pagdating sa product. Okay? So meron tayo 110 mega center. So ibig sabihin, naka-prepare na yung negosyo mo. Humble beginning, first 2 years, soft launching kick-off. Pinakilala po ang produkto para makita po mga testimony maglalabasan. Good news, dinesign po ang one of team para sa mga tao, sa mga nangangarap na tao. Kasi first 2 years, ang dami pong testimonya na effective talaga ang product. Palapakan niyo po. Next 2 years, pandemic. Bumalik ang tao 2022. Second year. 2023, third year. Ilang taon pa lang ngayon? 2024. Kapatid, nag-i-exist pa lang ang company for more than 2-3 years. Nasa pioneering stage ka pa. Napakagandang sabayan kasi lahat ng kakilala mo, hindi pa alam po ang one of team. So legalities, okay na po yan. Ito lang yung may pagbabalaki ko sa inyo. Ang ibig sabihin po ng CPR, Certificate of Product Registration, actually sa labas, hindi ito masyadong nire-required. Basta meron ka lang license to offering, pwede ka lang magbenta ng produkto. Ang problema doon sa mga ganong case, hindi mo yung ma-ship sa ibang bansa. At legality-wise, kapag ang kakilala mo, mitikuloso, katulad ko, hahanapan kita ng CPR. Certificate kung yung produkto mo naka-registered. Kapatid, lahat ng product natin naka-registered. Alam niyo po ang ibig sabihin ng halal? Meron po bang kaibigan Muslim nandito? Ang halal po ay hindi po kumakain ng hindi natural. Ang ibig sabihin po ng halal, in-approve nila kasi ang produkto po ay natural, walang chemical. Tama ba ba, sir? At itong good news, pakinggan po ito, yung lakdak. Counterpart ng Bimag sa Africa, billion po ang population sa Africa. At growing na sa networking po ang Africa. Next in line, dito po tayo mag-network sa bansa nito. Awards. Sana po ma-appreciate nyo to. I-challenge ko kayo. Kung mayroon kayo mga existing po ang produkto mo. Dinidesign mo itong product na itong international. Ibig sabihin, grabe kapag hindi mo ito na-appreciate, ewan ko lang. Nung nakita ko po, itong software brand sa produkto natin, sabi ko, grabe, ang ganda ng future ng company. Kailangan lang tamang tao, tamang leader. Nakaya ba? So, ito po, pangkalusugan. Okay lang, handa na kayo? Introduction lang yun. Okay na kayo? Yes! Parang hindi naman. Okay, so, yung motto natin simple lang ha, prevention is cheaper and better than cure. Naniniwala? Yes! Tandaan niyo po, pag nagkasakit ka, hindi mo na kontrol buhay mo. Ang magkocontrol niya, doktor at hospital. Pag sinabi mo operahan ka, kahit di pa naman kailangan, wala kang choice, tatakutin ka lang, ma'am. Tama ba? May resitahan ka ng ano-anong antibiotic, tama ba? Pero sabihin mo na siya control. Anong maganda? Mag-prevent ka na lang. Para hindi ka dumating sa sitwasyon na kinokontrol ka na ibang tao. Nakaya ba? Importante ba ito? Yes! Okay, so ang team natin basic lang. Okay, a good health is the best wealth. Naniniwala? Yes! Nakalusugan, kayamanan? Of course naman. Dapat kung maniwala tayo dyan kasi hindi ka makapaghanap buhay, hindi mo magagawa yung responsibility mo kung may sakit ka. Tama po? So focus tayo. Okay? So one of them can help you sa paanong paraan po. Ito unang-una. Meron tayong tinatawag na average lifespan. Nakaka-alarma to ha, nakaka-alarma. Bakit? Can you imagine ang mga lalaki na pinanganak na 1960 hanggang 65 years old na lang? 72 pang babae. Dati po hindi ko siya masyadong pinapansin. Kaya lang pag pinag-iisipan mo, parang totoo eh. Bigyan ko kayo ng idea. Rodi Fernandez, Francis Magalona, 55 years old, hindi umabot sa 65. May pera? Yes. Mayaman? Yes. Ito point ko eh.
may pera, mayaman, pwedeng magpagamot sa St. Luke, nag-Japan pa nga si Rudy Fernandez, nabaliwala po yung pera. Ito yung point ko eh. Posible ba na yung mga mahihirap na katulad natin, tamaan ng sakit, tumama sa kanila? Yes! E paano yun? Wala tayong pera. Baka hindi tayo mabot ng 55. Tama hindi? Tingnan nyo, ang inyo imagine latest victim, Isabel Granada, ilang taon? 42 years old. May sakit? Wala. Nagkukonsin sa Dubai. Paano magkasakit yun? Hindi to. Di ba? Fit yun eh. Naka nyo ba? Aneurysm. So sobrang stress. Pagod na putukan po. Jobit Baldovino, Batanggenyo. Idol ko, kilala ko. Minsan na kami nagkasama. So anong point ko? 32 years old. Totoo eh. Tama hindi? Kaya please lang po. Alarming ko. Reminders. Alagaan natin yung sarili natin. So si Juan Octi makakatulong. Okay? So sabi nga po ng World Health Organization statistic, 90% of premature death ang dahilan sakit. So ibig sabihin pala, 90% ang namatay ang dahilan sakit. At yung mga nagkasakit, for nutrition lang ang reason. Pati yung nagpapacheck up, so lifestyle are the main cause of death. Naniniwala? Yes. Naniniwala po? Yes. So may tatlong sakit na kinamamatay ang mga Pilipino as of now. Cardio, cancer, diabetic. Naniniwala? Yes. Kapatid, ito good news. Bakit good news? Ito po ang pinag-aralan ng company. Yung lahat ng ingredients natin, ito yung gusto niyang bigyan ng pansin. Para tayong mga Pilipino, maiwasan na magkasakit na ganyan. Kasi kinamamatay siya. Nakuha niyo ba? So yun yung, ito po. Good news ang one of the po, ito yung concern. Yan tatlong sakit na yan. Mamaya po mapa-appreciate nyo yan. Alam niyo po yung ibig sabihin ng immune system? Immune system? Ano ibig sabihin po niyan? Sa Tagalog ang tawag yan? Resistensya. Lakas ng katawan mo. Minsan hindi natin siya pinapansin. Ano ba yung resistensya? Ano ba yung immune system? Medyo palalalimin lang natin para at least ma-appreciate yung ibig sabihin. Ang immune system po is our body's built-in doctor. So since may word na siya na doktor, mas ma-appreciate mo na niya kung ano yung immune system. Built-in doctor, pagkapanganak mo, nasa katawan mo na pala. Nakaya mo? So ibig sabihin pala, built-in doctor, ang resistensya mo, palakasin mo lang, malaki ang posibilidad, hindi ka magkasakit. Kaya ka nagkakasakit kasi bumabagsak sa immune system mo. Hindi niya nagagawang gamutin yung sarili niya kasi pinabayaan mo. So ano yung mga pwede nating guide? How to boost the immune system? Balik lang tayo sa tinatawag na food pyramid. May bawal, disiplina lang. Ano sabi sa bawal? Iwasan ng sobrang pagkain ng matataba, matatamis at maalat. O anong ibig sabihin? Sobra lang naman eh, hindi naman sinabi tanggalin. Ang ibig sabihin lang, please naman kung nag-asin ka na, huwag ka na magpatis, huwag ka na magbagoong. Same lang din naman ang purpose, magkaroon ng alat. Tama hindi? So ang bawal sobra. Pag okay lang naman, okay lang, wala naman tayong problema. Kain ka ng gulay, 5 to 7 serving every day. Alam niyo nung unang panahon, pag kumain daw ng gulay ng mahaba, buhok, mabuhay. Totoo hindi? Sobrang totoo. Kung ang gulay nagpapahaba ng buhay, tanggalin mo ang gulay, ano mangyayari sa buhay? Iikse. Kasi pag pahaba sa pag tinanggal mo, iikse. O kaya natin, 100 ngayon, 65 na lang. Anong gagawin natin? Hindi balik natin. May mga reason kayo, bakit nawala gulay? Busy kayo. Tama hindi? Hindi na safe ang gulay. Pag kumain ka, daming preservative. Tama ma'am? Isipin mo gulay ng Cavite, saan galing? Sa Benguet. One day, i-harvest. Ita-travel sa Balintawak. Another one day. From Balintawak, ita-travel sa Dasma. 3 days. Pagbili mo, sa liwa pa rin. Anong meron? Pesticide, ha? Formalin, something like that. So, ibig sabihin, hindi siya safe. Tama naman yung reason mo, tanggap eh. Tama po? Being safe, di huwag ka lang kumain ng gulay. Ang problema, nawawala yung pagpahaba ng buhay. So, yun yung sinulusyonan ng company natin. Dumaan sa pag-aaral, nabigyan ka ng gulay na hindi dumaan sa na walang chemical. Laban niyo mo? So, ibig sabihin, sinusolusyonan ng company. Okay? So, exercise, stress. Kaya man tanggalin ang stress? Hindi. Kasi bakit ang tao na-stress saan? Sa pera at asawa. Pera at asawa, yun lang naman. Tama? O pag nagkapera ka, at least bawas na yung stress. Asawa na lang. Palitan mo na. Kaya sabihin ko ha. Ito, assignment ko sa inyo. Search nyo yung top 10 cancer-causing food. Matutuwa ka. Kasi bakit lahat ng pinakakain mo sa anak mo, nagkukos ng cancer? Because of lack of education, lack of information, tayo mismo. Okay? Tayo mismo po ang nagbibigay ng sakit sa pamilya natin. Lahat ng may pagkain na may preservative, niluto sa mainit, high temperature, nilagyan po ng asukal, cause po yan. Eh bakit hindi na may chicken? Kasi yung pigs na pinapakain sa kanila, sa halip na 45 days, 35 days na lang, naibibenta na, at sobrang taba pa.
Kaya pag kinain mo, yung fix na ginamit, nasa katawan mo na. Possible yun, possible po yun. Okay? So ito po, one of the can help you. Bigyan ka ng gulay, palakasin yung immune system, at the same time po, basic lang yung tatlong sakit. Cardio, cancer, diabetic, ang usapan natin. So ito po yung calcium product natin, super juice. Pwede namang juice lang ah. Bakit may super pa? Paano hindi siya magiging super? 15 sangkap. Ang ginawang sangkap, ito agad na. Lahat po ng sangkap may study. Pag sinabing may study, may pag-aaral. May human study. May librong mababasa. So ibig sabihin, mapapansin po niyo na di kalidad talaga. O daanan lang natin, mabilis lang naman. Kilala niyo yung malunggay? Yes! Dati alam natin ang malunggay para saan? Pambakod, sampayan. Tama? O pero nung nag-pandemic, nakita natin at na-realize, importante pala malunggay. Tama po? O kung mahilig ka magbasa, ang tawag dyan, miracle tree. Bakit? Tatlong daang sakit, kaya na niyang i-prevent. Hindi na nga prevent ang definition niya, treat na eh. So para na siyang gamot. Meron siyang phytochemical na kung tawagin na yasmin. Nang ibig sabihin, kaya niyang i-prevent para hindi ma-develop ang cancer cells ng isang tao. So good news para sa atin kasi malunggay eh. Napakayaman sa vitamins at mineral. Kung kumakain ka sa vitamin C, parang kumakain ng pitong orange para sa ng vitamin C. Pampalakas ng immune system, resistensya. Kaya ka nagbabitamins kahit wala kang sakit eh. Napakayaman po niya sa vitamin A sa mata. Mayaman niya sa potassium para sa muscle, tatlong saging ng katumbas. Proteina, ayon sa mga nagpupuyat, iwas anemic anemia, maganda yan sa calcium. 40 years old and above. Sa mga kababaihan, full tayo sa osteoporosis. Alam niyo ba yan? Kasi hindi lang kayo nag-absorb ng calcium, kailangan niyo mag-maintain ng gatas. Ito good news, ang one of the because of malunggay, para kang umiinom ng 4 na baso. Dati no? Oh, usong sakit na diabetic, kukontrolin niya blood sugar mo, gagawin normal. Ang daming dinadialysis, diba? Ang maganda diuretic, hindi ka darating doon sa point na yun. Antibiotic siya, natural, laktagog pag magabagong panganak. Tama? Nagpapagatas. Tama ba? Oh, maganda siya magpalakas ng energy, immune system, anemia nakakatulong po. Malunggay pala. Panalo na po ang one of the. May idea ba kayo sa guyabano? Sa graviola? Yes. Study-wise, natural cancer killer, diba? Dinisay siya para sa cancer at may study po yan ha. Graviola tree is a miraculous oh. Natural cancer killer, 10,000 times stronger than the leading chemotherapeutic drug. So nagkaroon ng study sa laboratory, ikinumpare ang guyabano dun sa pang-chemo na pinakamataas na dosage na lason. 10,000 times mas magaling pumatay ang guyabano. So, bakit hindi natin alam? Ay hindi naman tayo lang ipaalam sa tao kasi bakit? May negosyo behind sa chemo. Paano sila kikita kung guyabano ang ginagamit natin na pampagaling sa cancer? Ako niyo po, kaya swerte si One Optic kasi alam mo na ngayon eh. So ang maganda oh, graviola tree selectively hands down and kills only cancer cells. It does not harm healthy cells. Kaya nga sumisigaw si Maritone Fernandez, di ba? Stage 4 ng breast cancer, bakit gumaling? Because of barley, di ba? Nung nagkikemo siya, yung recovery niya, it takes 21 days eh. Tama? Nung nag-barley siya, it takes 3 days siya, malakas na ulit siya, ready for another set of chemo. Ganon ang food supplement. Grabe po, palapakan naman natin. O, so ang gusto sila yun, bakit sa tinawag na queen of all fruits, ang kinakain mo yung buto parang santol, pero masarap ha, in fairness, tama? Pero ang medicinal qualities nasa balat kailangan pang ilaga. Mapait, sobrang pait. Sumikat ang MX3. Bakit? Napakagaling po ng mangustin saan? Sa UTI, sa kidney, sa asthma. And anti-inflammatory. Pag narinig yung word na anti-inflammatory, pamamaga. May pain. Arthritis, rheuma, any kinds of pain, may maga. So, kinukontrol niya yan. Maganda sa cancer, weight loss, maganda sa heart, sa brain, digestive system. Can you imagine, pangatlong santa pa lang ng ating super juice? Ang dami ng benepisyo. Eh, paano kung na-appreciate mo yan? Kaya di lahat ng kakilala kung may sakit, may prevent na natin. Naka niyo pa, kilala niyo po yung Bomera. Hindi ito yung kapitbahay mo. Bungangera yun. So, galing po sa ibang bansa. As of now, pinagagamot sa HIV, maganda sa cancer, maganda sa tumor. Nakita niyo daming testimony, mga goiter? Nawawala po yung bukol because of tumor. Maganda siya sa stroke, high blood pressure. Bakit ang bilis na recovery? Yung ugat po, yung mga namumuo sa ating ugat, especially mga na-stroke, tinutunaw niya po. Ang galing-galing po niyan. Maganda yung sa mag-asawa, increase yung passion ng fertility. Familiar kayo sa acai berry? Ang berry po, ang unang study ng mga berry, anti-depression, anti-stress, yung mga hindi makatulog. Ang maganda po, ang acai berry, specialty nyo pa, heart protector siya, natural vasodilator siya. Pag nakikita nyo yung word na yan, ang ibig sabihin niya, yung puso mo, yung mga nakakunik na ugat, pinaluluwag niya. Para yung circulation gumanda. Sir, bonus, pag uminom ka ng 1 of tea, kasi ang effect niya para siyang natural na Viagra. Kasi gumaganda yung circulation mo.
Kaya ang ganda po ng effect. Okay? So nakakapagpatulog siya, cholesterol nakakatulong din siya, pang-cancer din siya. Goji berry. Ang study maganda sa kidney, maganda sa liver. Di ba nagkalat ang dialysis ngayon kasi sira ang mga kidney? Tama po? Galing saan? Ano dahilan? Maalat na pagkain, tama? So ibig sabihin po nakakatulong po ang goji berry. Maganda yan magpalakas ng immune system, cancer nakakatulong din yan. Blood sugar, depression, anxiety nakakatulong din po ang goji berry. Okay? Alam niyo yung maca? By the way, ito pong maca, hindi po siya gulay, hindi siya prutas. Ginseng siya. Isa family of ginseng. Pero hindi siya Korean ginseng. Peruvian ginseng siya. Dahil ginseng siya, ano papasok sa isip mo? Para sa mag-asawa. Tama po? So good news, kahit ito po nakakatulong para yung mga mag-asawa na hindi magkaanak. Bakit po? Hormonal imbalances po ng mga babae. Pag narinig ko yung word na hormonal imbalances, may problema yung babae, baka may mayoma, may PCOS, irregular yung menstruation. Reason dahilan, bakit hindi nabubuntis? Kinukure po, tinutulungan ng ating maca. Okay? Sa mga lalaki po, workaholic. Yung alam nyo yung sagad-sagad sa trabaho, bumabagsak yung sperm count nila. Lalo na kung hindi dinadala sa bahay yung trabaho. Okay? Yun din yung mga dahilan. So yun po yung kinokorek ng ating maca. Kaya huwag kayong magtaka, ang dami nating mga kaibigan na hindi nagkakaanak, inopera natin ng 1 octane na buntis. At kung hindi talaga mabuntis, it's the time na ipakilala niyo na po si Sir Dan. Kasi baka mali po yung pag-inom. Siya kasi yung nag-training, paano siya iniinom. May sukat po kasi ang pag-inom. Kaya si Sir Dan po, mga katulong, ha? Kasi po yung So, grapes po. Nakakain na kayo ng grapes? So by the way, real talk, totoong buhay, pag bumibili ng grapes, ano gusto nyo? Seedless or may seeds? Seedless na para walang hassle. Pero ang good news ayon sa pag-aaral, nasa seed yung pagbababa ng cholesterol, high blood pressure, may omega, may collagen. Ganun talaga si Lord eh. Yung mangustin sa balat. Nakuha niyo po? Kasi alam mo naman nag-i-enjoy ka habang tama na ka naman yung gusto i-point out ni Lord, nagpakasarap ka na, kaya ka nagkasakit. Ano ba naman yung panggamot mo? Magsakripisyo ka naman. O doon ka naman, ang seed naman. Nakuha niyo po? So the next time po, nabibili kayo, dapat may seed na, ha? Ngayon, kung gusto mo, na seedless talaga, bantayan mo po yung bumili na seed, na may seed. Kasi pag gadan, di na kinakain yan, tinatapon nila yan, tama? Pwede pulutin mo. Alam niyo yung pomegranate, granada. Assignment ko sa inyo sa Deuteronomy, chapter 8, verse 8. Nabanggit doon lahat ng pagkain ng unang panahon. Isa po sa nabanggit doon yung granada or pomegranate. Kaya huwag kayo magtaka ang haba ng buhay ng unang panahon kasi ang pomegranate anti-aging. Dinidelay niya po na madamage yung mga cells natin para hindi tayo tumanda. Okay? So magandang katulong siya. Anti-anemia siya, maganda sa sabon, Alzheimer. Marami pa iba. Anti-inflammatory din yan. Okay? So, turmeric, may idea? Salaba? Duya? O anti-inflammatory, any kinds of pain. O pain reliever siya. Yun na lang. Kasi yun ang maganda. Maganda sa cancer, immune system, cholesterol, blood pressure, antiseptic din po siya. So, alam niyo yung barley? We are proud kasi ang barley po, meron ng ating, ito po kasi isa sa pinagkakaguluhan. Kasi ang barley, alam niyo yung barley by the way, alam niyo yung bunga nito? Alam niyo yung bunga ng barley? Water oats. Oats. Yun yung bunga niya. Okay, may idea na kayo. Oats po. So itong barley talaga, pag pinag-aralan mo to, maganda siya saan? Sa diabetic, high blood pressure, hypertension. Kaya lang maganda, since rich in fiber siya, nakatulong din siya sa may mga problema sa cancer. Pag sinabi kasi rich in fiber, excluding the colon cancer, nakakatulong po yan. Maganda rin yan sa may mga gallstone, gallbladder, cholesterol, napakaganda po ng barley. At lalo na po, pag lumabas na po yung barley natin alone, ako po, mas marami po yayaman sa atin. Walang parang po niya. Yan yung next in line. A wheat grass. Rich in fiber. Pag narinig niyo po yung word na fiber, ano yung napasok sa isip niyo? Mga pagkain o gulay na pag kinain mo, paglabas, gulay pa rin. Yun po yun, parang malunggay, pag kinain mo, malunggay pa rin, tama? So pwede mong i-recycle. O i-recycle mo, para makapagting ka doon sa kaaway mo. Tama, para magkabati na kayo. I-recycle mo, linisan mo puti, nagawin mo sa kilas, linisan mo, lalo mo. At kung nakapit pahay mo, hindi ka mo na ulam eh. Hindi mo na ulam i-recycle mo lang. At least nakaganti ka na, nagkabati pa kayo. Okay, ang inaayos mo ng wheat grass, basic lang no? Regulate the bowel movement. Marami kasi sa atin, tama naman, tapos ako. Mamaya naman yung tawa. Meron pa kasi
kasunod dyan. Hindi ka maubusan, mamaya pa. So, regulate bowel movement. Marami sa atin hindi regular ang pagdumi, tama? Reason dahil kulang ka sa tubig, kulang ka sa gulay. Tapos pag kumain ka ng karne, hindi mo naman inuwi yan. So, hindi siya kaya i-digest na nung nagkakaedad ka. So, please naman, nguyain mo. Nguyain mo naman. Eh, hindi na paano wala akong ngipin. Hindi pa nguya mo, sa apo mo. Wala kang ngipin, ano makagawa mo? Sino gusto mo nguya? Sino gusto mo nguya? Hindi mo nguya kasi wala kang ngipin. Kung sino may ngipin, doon mo pang nguya. Tapos pag nanguya naman po di ba? Saka mo kaya, at least hindi ka mag-constipate. Pari regular. Kwento na lang yan. Meron na po tayong one of thing. So yung wet grass, nire-regulate yung bowel movement mo, binuboost niya yung metabolismo, yung panunaw mo. Okay? So maganda sa digestion, toxin, rich in fiber. So maganda po yan, cholesterol, blood pressure, blood sugar. Okay? So next tayo. Narinig nyo na yung spirulina? Yes. Sikat to eh, sikat. So by the way, alam niyo po ba ito na halamang dagat o lumot? O buti na lang alam nyo. Okay? So maganda po siya sa lahat ng klase ng allergy. Ang asthma po ay allergy, sumusumpo ngayon ang mga asthmatic. Unahan na ninyo pag asthma, nakakatulong po yung product natin. Ha? So maganda rin po yan sa blood pressure, liver, blood sugar, cholesterol, including cancer. So kaya sumikat po ang spirulina. So sa dagat yan, lumot, meron naman tayo sa ilog, yung chlorella. Highest source ng chlorophyll, ibig sabihin nililinis yung dugo. Okay, yung kanyang fungi bacteria poison na blood nililinis. So tinutulungan yung kidney para hindi ma-overwork. So kailangan yan eh, kasi yun yung ating concern. So, ang maganda, na-neutralize po ng lasa kasi ginamitan natin ng stevia. May pamilya sa stevia, no? Natural sweetener. So by the way, kung kayo po ay namimili sa grocery at nandun ang mga stevia na sugar, yun po yung bilhin nyo, mas matamis siya actually sa natural na refined sugar. Pero ang maganda sa kanya, zero kasi yung carbo niya, yung calorie niya, yung glycemic index niya. So hindi siya magpo-contribute kung napapapayat ka. At hindi rin siya magpo-contribute sa diabetes kasi yun nga yung specialty niya eh. I-control ang blood sugar at hypertension. So by the way, nakakatulong po siya saan? Sa mga taong gustong itigil yung paninigarilyo kasi may kakayan siyang i-detox yung nicotine sa dugo. Nakuha niyo po ang point ko? So maganda po ba yung ingredients? Yes! Kapatid, maniwala po kayo sa hindi. Yung kombinasyon na yan, sapat na yan para maging malusog ng tao. At sapat na yan para ikayaman mo. Maniwala lang po kayo. Maniwala lang kayo. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba sa history sa pinakamayaman sa Pilipinas ang naka-invento ng toothpick? Ang toothpick maliit na kahoy pero milyonaryo yung may-ari. Ang produkto toothpick. Can you imagine? Tapos produkto mo nagpapagaling, hindi kaya yaman? Kain na appreciate yung ibig sabihin. Kaya nagpinarin mo eh. Tama sa ito niya eh, na kailangan ng toothpick eh. So lahat ng restaurant nagtututpick, ikaw nagtututpick kasi na-promote niya eh, na kailangan eh. O hindi i-promote mo rin na kailangan ng tao mag-toothpick para ikayaman mo. Ang kulang na naman ikaw eh. So by the way, tipid po ang pag-inom nito eh. Tipid ang paggamit eh. How to use, o basic lang ito, binigyan ako. O ba talaga yung offline ko eh. O palamakan mo natin ang offline ko. Ano ba yung pag-inom? Ang pag-inom, kailangan may style. Okay, balik tayo. So ang pag-inom, powder siya kalahati, lagyan ng tubig, i-shake properly. Kasi medyo matagal siya ma-shake, no? Tapos puno ilagay na sa sarap. So ito good news. Pinag-aralan ng mga scientists, okay? Meron tayong tinatawag na ORAC, Oxygen Radical Absorbent Capacity ORAC. Ang ORAC po ay panukat ng sustansya ng mga gulay at prutas. So any kinds of fruits and vegetable na susukat na po, search mo na sa internet. Kaya maka-encounter kayo ng mga medical practitioner. Tanungin ka, ilan ang ORAC value ng produkto mo? Ang gusto lang niyang malaman, ilan ang sustansya ng produkto mo para alam mo lang yung ginagawa mo. Nakaya po? So by the way, etong sustansya na meron ng gulay at prutas, i-compare mo yan sa kailangan ng katawan mo. Ang kailangan ng katawan mo, 3,000 to 5,000 unit. Sapat na yan para ma-prevent mo yung sakit for prevention. For prevention ha, para pinaka-vitamins mo, para darating ng mga bacteria, mga free radicals, ma-prevent na hindi ka magkasakit. So ang good news, yung kombinasyon ng 15 gulay natin, okay, umabot tayo ng 648,000. Kung i-compare mo dun sa kailangan, napakalaki. Kaya kahit yung isang takip lang, kung magtitipid ka, sapat na for prevention, pwede na nga makagaling eh. Tutipid siya. Pero ang isa dyan sa kung may sakit, yung po kalahati po ng ating shot glass. At kung malala, please lang, i-maximize muna natin yung dosage ng sustansya. Painom mo to isang araw, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi, kung bedridden, may cancer, lahat na may mga taning na.
ang kailangan natin is maximum, ano natin siya, i-maximize natin yung sustansya na pumapasok para mas mabilis yung kanyang recovery. Saka natin tipirin. Nakuha niyo pa? Pero sa atin po, okay lang naman. So wala naman siyang overdose kasi puro gulay lang, kahit inumin mo na lang, i-consider lang po natin yung price. Kasi kahit pa paano po, yung mga tao na nagtitipid, mag-consider naman yan. Nakuha niyo po ang point? So ibig sabihin po, napakaganda po at napakataas ng orat value ng ating produkto. Isa sa mga reason dahilan bakit malaki ang chance na may gumaling talaga. Every time na iniinom ko tinatagay ang ating produkto. Palakpakan niyo naman. Ayan po. So by the way, ingat lang po rito ha, mga leaders, please lang po. Kapag kayo nag-aalok po ng produkto, huwag po kayo mag-claim directly na nagpapagaling tayo. Kasi hindi po tayo gamot. Hindi po tayo gamot. Ang word laging gagawin is makakatulong para mabilis po ang iyong recovery. Bakit yun ang word natin? Kasi ang ginagawa po ng food supplement, katulad ng ating super juice, yung mga sustansya nito, nung 5 gulay, nakatulad po ng vitamins, mineral, phytochemical, fiber, antioxidant, micronutrient. Makukuha mo lang siya kapag kumakain ka ng tinatawag na raw, hilaw. Tandaan niyo po ha, kasi lahat ng bagay na niluluto, according sa mga nutritionists, nawawala po yung tinatawag na alkalinity o alkaline base. Ang alkaline po nakukuha kapag sariwa, fresh ang kinakain natin na gulay at prutas at 90% ng katawan mo, kailangan ay alkaline. Yung 10% na acid, okay lang. Lahat ng niluto sa init, nagiging acid. Ang unang-unang nawawala, vitamins at mineral. So, na-preserve po natin lahat ng ito. So, ang mangyayari, i-absorb yan ng cells mo. Magiging healthy yung cells mo. Magiging healthy yung tissue mo. Magiging healthy yung organ mo. So, pag naging healthy yung organ mo, lalakas yung immune system mo. Ang immune system mo, yun yung built-in doctor mo yung pinag-usapan natin kanina. So, kapag siya naging healthy, ano mangyayari? Magagawa niya yung trabaho niya. Ang trabaho niya mag-refer ng damaged cells, tissue at organ. Parang ganito, basic lang. Sabi ng doktor, or iho-iha. Kunting ingat ha, kasi 70% na lang ng kidney mo ang nagpa-function. Mapapaisip ka, kung 70% na lang nagpa-function, ano nangyari sa 30? Na damage, hindi na nagpa-function. Tama po? Ito good news, ang trabaho ng immune system, i-refer niya yung damaged cells, tissue at organ. So malaki ang posibilidad na yung 70% kung nagwa-1 siya, maging 75. Maging 85, maging 95, at maging 100 ulit. Engineer, paano kung naging 100 ulit yung kidney ko, yung organ ko? Eh di lalakas ka ulit na parang bata. Uy! Napa niyo po? Kaya dumarating ang time kapag user ka talaga ng 150, mamimiss mo talaga magpagamot. Grabe po, yung ako di nagkakasakit ha. Kaya kaya magkakasakit. May isip mo rin. Maniwala po kayo. Uy, may sakit ka, nakaka-ingit ka ako, 5 years nang walang sakit. Paano mo magkasakit? Mamimiss mo rin kasi malakas yung immune system mo. Kasi ang trabaho ng immune system, basic lang. Lahat ng pumapasok ng mga free radical, bacteria, fungi, parasite, na nag-focus ng sakit mo. Pag malakas ang immune system mo, gagawardyahan na niya yan. Nasa loob ng katawan mo pero hindi niya magagawang mag-damage. Kasi ang gagawin niya dyan, i-detox niya kaagad. Detoxification. Paano ang pag-detox ng katawan? Pag-ihi, pag-dumi at pagpawis. Tama niyo ba? Kaya po na-invento yung word na asymptomatic. Mayroong bakterya na pumasok pero wala kang sakit kasi nagagawang i-handle ng immune system mo yung bakterya na magpupos ng sakit. Nangyayari lang po yan pag malakas ang immune system mo. Pag tama ang ibinibigay mo sa kanya. Kaya kung magiging matalino ka, wala kang 150, i-check mo yung almusal mo, tanghalian mo, hapunan mo. Ang question, may sustansya bang pumasok? Kung wala, nabusog ka lang. Malaki ang posibilidad, humihina ang immune system mo. Kaya kailangan mo si 150. Okay, no? So, sabi nito, no? 150 makes the immune system stronger to prevent sickness and diseases. So, na-prevent kasi natin. Kung may sakit na, i-maximize para maggumaling. Mabilis yung recovery. Kung wala kang sakit, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi ka na magkakasakit kasi may panlaban ka na. Nakuha niyo po? So by the way, ang sakit po nagagaling saan? Sa pagkain, iniinom at sa hangin, ha? Chemical, iniinom, tama? Tapos hangin, pollution. So talaga siyang papasok, wala kang choice kung hindi papasukin. Ang maganda, palakasin mo lang sa immune system mo. Para kahit pumasok, hindi siya mag-cause ng sakit. Okay? So tingnan niyo po yung sabi ni Hippocrates. Kaya si Hippocrates? The father of the medicine. Noong unang panahon, ang medicine po kasi hindi pa siya negosyo eh. So yung mission nila galing talaga sa puso nila. So sabi ni Hippocrates, bayaan mo ang pagkain mo ang maging gamot mo. At ang magiging gamot mo yung kinakain mo. O bakit may nagwawala doon?
Ay, baka kinakain mo yung pansit ko dyan ha. May pansit na bigay sa akin sinagasan dyan. Okay, sabi ni Hippocrates ha. Uy, wala ilaw. Uy, let food be thy medicine, thy medicine shall be thy food. Naniniwala ba kayo na yung pagkain mo pwede maging gamot? Yes. At yung magiging gamot mo yung kinakain mo? Yes. Eh, ang one of the pagkain eh, tama? Yes. Tama ang sustansya eh, di ba? Yes. So yun yung magiging gamot mo. Kaya huwag ka magtaka, lahat na nagwa one of the, gumagaling sa karamdaman. Ako niyo po? Hindi natin i-elaborate. Mga goiter, dami natin natulungan, mga may bukol. Kasi hindi naman tayo gamot eh. Ang importante lang, nakikita mo yung pagbabago habang sila ay umiinom at gumagamit. Nakaka-inspire eh, kasi tingnan nyo, mapuputulan ng pao, nag-one of 10, hindi naputulan, nakatipid ng 80,000. Ang laking bagay eh, tama pa? O, tingnan nyo, hindi gumagaling na sugat, ngayon gumaling na. O, mga psoriasis, may kailangan ba kayo may mga ganyan case, psoriasis? So by the way, autoimmune diseases po ang psoriasis. Uncurable, hindi po siya nagagamot, by the way. Nakalungkot, kasi parang lupus po yan eh, sakit po Presidente Marcos. Mayaman, pero namatay din siya sa lupus. Pero ito good news. Uncurable pero controllable. Nakokontrol siya. Kasi yung immune system, idadamage yung cells niya. Pag na-damage, magkakaroon ng sugat-sugat. What if malakas ang resistensya mo? After ma-damage yung cells mo, mabilis yung pag-generate ng panibagong cells. Pag mabilis ang pag-generate, pag-repair, wala pong nakikitang manifestation ng pagkakasugat-sugat. Nakaya po? So palakasin mo lang yung immune system mo para mabilis ang pag-generate. Kaya huwag kayo magkakaanggan itong kwento na sabihin, stress na naman ako eh. Kaya nagkaroon naman ako. Hindi po. Bumagsak ang immune system mo. Bumabagal ang pag-repair. Nakaya po? So kailangan nila si 1 para po mabilis ang pag-repair. Hindi po na magkaroon ng sugat-sugat. Mga na-stroke. Can you imagine, no? Dahil yung ugat eh. Baradong ugat po inaayos. So by the way, ang stroke at dalawang klase po yan. Okay? Nakukontrol ang muscle ay gagalaw naman buong katawan. Pero ang problema hindi nagpa-function kasi yung ugat hindi pa rin natanggal yung pagbara. Yung pagbara po ang specialty natin. Ha? Kaya malaki ang tulong. With therapy, gagawa po natin yan. So by the way po, sino po rito yung nagsasuffer sa diabetic? Nasa kamay. Wala na no? Kasi nagawa ng tinamam. No? Diabetic po. Wala na. Totally. So ang pag-treat po ha, by the way, kwento nyo to ha. Leaders, please lang po. Merong natural treatment po ang diabetic. Tandaan yung word ha, natural treatment. Natural na paraan para mapababa ang blood sugar. Hindi mag-i-insulin, hindi rin iinom ng gamot. Paano po natin gagawin? Katulad po nito, 440 ang blood sugar. Ang first discipline, hindi mo na natin siya patataasin. Control natin, 440 lang siya. Maintain na siya dyan. Bibigyan natin siya ng discipline. Anong discipline dyan? Magbabawas po siya o magtatanggal siya ng rice sa gabi. Kasi yung rice, ako convert sa sugar, pag hindi mo na burn, itataas yung blood sugar mo. Kasi hindi mo nagamit eh. Kaya lang ito problema. Ang problema, rice eater yung may sakit. Hindi siya mabubuhay na walang rice. So tatanggapin na lang yan na tumaas ang blood sugar. May ginawa pong pag-aaral na subnaw ng isang cup po. Isang cup ha? Ng rice, kayang i-burn ng 4 hours. 4 hours. So ibig sabihin, mag-a-adjust ka lang na hapunan mo. Kumain ka ng alas 5, alas 9 ang tulog mo. Kumain ka ng 6 o'clock, alas 10 ang tulog mo. Basta 4 hours after na makain ka, kayang i-burn yun basta gising ka. Para hindi niya na itaas. Kung rice eater. Nakuha niyo po, ang purpose natin, hindi na siya tumaas. Disiplina sa pagkain ng rice sa gabi. Nakuha niyo po. Kaya lang engineer, hindi na siya tataas. Paano naman natin siya o mababain? Wala tayong choice kundi gamitin. I-convert natin siya saan? Sa energy. Mag-exercise tayo. Kaya lang sa pag-exercise, yung first 30 minutes ng exercise, wala pang contribution sa pagbaba. Kasi ang ginagamit mong energy, yung existing eh. Yung kinain mo kagabi at yung natira pa kahapon na sugar. Yun yung pa yung ginagamit mo sa pag-exercise mo. Mag-adjust ka ng additional 30 minutes to 1 hour. After 30 minutes, yun na po yung time na ginagamit mo na yung blood sugar mo. Nakuha niyo ba? So natural na paraan. Ang problema sa diabetic, pag walang 1 octave, madaling mapagod. Kaya isa ko si 1 octave para makapag-exercise ka na mas matagay. Nakuha? Nakuha ka? Sabihin niyo. Tapos eksperimento nyo lang. Discipline lang, tanggal po yan. Okay? So marami tayong, ayan, mga mahihina ang resistensya nila, no? Natulungan din natin, naraspahin, o iba to sa abdo ha. Pwede po siya, hindi na kailangan shockwave. Mahal din yun, 50 to 80,000 ha. Bagamat nakaka-uwi yun, bubutasan ka lang naman, tapos babasagin, kaya lang 50,000. O ito na lang po, inom ka na lang. Kaya-kaya naman siyang iihi. Okay? Ayun po. So, yan, mga basic na sakit. Okay? Na natulungan po ng manok. Palapakan nyo naman po.
Ako dito ba dito? Dito naman ito. At least makita naman kayo ng mga pogi niya. Yung gusto tayo. Ay, may nagbibigyan. Okay lang ma'am, kita pa rin naman. Ayan, may nagbibigyan. Okay, so may 4 na paraan ang pagaling ng isang may sakit. Kwento nyo ito ha. Okay, so 4 na paraan. Spiritual healing. Naniniwala kayo? Yes! Through prayer. This is come from faith to God through prayer. Pwede gumaling? Yes! Naniniwala? Of course naman. Actually po, by the way based on my experience for 60 years existing sa ganitong klase, natanggal din po ang paniniwala ko. Hindi po ako naniniwala na ang mga food supplement nakagagaling. Kasi ang sabi sa akin ng mentor ko, engineer, actually, ang nagpagaling sa tao, yung paniniwala na inilagay ko sa kanya, na pag-iinom siya nito, gagaling siya. Yung faith na binigay mo doon sa pasyente, nagagaling siya pag ininom niya to. Kinakasangkapan lang po ito ng pagaling kasi nagpapagaling talaga si Lord. Yes. Psychological healing. This is come from word. Okay? Kasi bakit? Sabi sa Proverbs, death and life are in the power of the tongue. Kung ano sinasabi mo, yun ang prayer mo. Naniniwala kayo? Yes! Naniniwala kayo? Yes! Kung ano sinasabi mo, prayer mo. Yes! Yan yung reason dahil bakit wala kang pera. Kasi madalas ka magsalita na wala kang pera. Umuo ka na sabi mo, prayer mo. Mabait ka. Godly favor ka. Kasi dahil mo natulungan So nasa priority list ka ni Lord. Nagsabi ni Lord, etong anak mo na to, lahat na sasabihin ito, ibigay mo. Tama po? Lahat na sasabihin ito, ibigay mo ha, kasi priority ko to. Kaya nung sinabi mo na baon ako sa utang, sabi ni Lord, bigyan mo ng gastusin para mabaon sa utang. Nakuha niyo po. O yan po yung tinuturo natin sa reveal. Kung paano natin babaguhin yung ugali para mai-align tayo sa pag-asenso. So sabi sa Proverbs, death and life are in the power of the tongue. So kung may sakit ka, please lang naman, maniwala ka kay Lord. After you pray, sabihin mo magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Okay? So, natural healing po tayo. Ang sabi sa natural healing, this is come from our strong body. Palakasin mo lang daw. Disiplina, nutrition from fresh fruits and vegetable, gagaling ka. So palakasin mo lang yung katawan mo. Napakalaki ng contribution ng produkto natin. Artificial healing. Please lang inunawain intindihin. Baka nagpa-suffer ka nito. Ang sabi ng artificial healing, gamot to This is comes from using drugs through the chemicals that directly kills bacteria that cause the symptom and diseases. Ibig sabihin pala, yung gamot gawa sa chemical. Na ang purpose ng chemical, patayin yung bacteria na nagkukos ng sakit mo. Pero lagi mo ito tatandaan. Pag tumaas ang level ng bacteria, tataas ang dosage ng chemical. Tama hindi? Hindi pwede mas mababa yung dosage. Mas mataas siya lagi doon sa bacteria. Kaya nga may repeat antibiotic pag hindi kinaya. Panibagong antibiotic. Kasi hindi niya kaya mas mataas O dahil mas mataas, napatay yung bacteria, gumaling ka. Ito question. Nasaan yung chemical? Nasa katawan mo. Kaya may side effect. Kaya may komplikasyon. Kaya may dinadialysis. Kaya ako ng gamot na mga high blood isa. Bakit after 1 year, 2 na? 3 na, 4 na, 5 na. Kasi mas marami po ang na-damage ng chemical na gawa sa mga. So ano po yun? I-combine mo to. Kasi ang trabaho nito, mag-detox. Kasi pag nakita niyo yung chemical, hindi niya kakampi Nakikilala niya, hindi niya kailangan ng katawan to. So iihi niya yan. Idudumi niya, ipapawis niya. Kaya i-combine mo kung nagagamot ka. Please lang. Para mabawasan na po ang komplikasyon. Nakuha niyo ba? Yes! So ibig sabihin, kung ma-appreciate lang natin itong produkto na to, kailangan to ng lahat ng tao. Kaya walang dahilan bakit hindi mo ito ikayayaman. Kailangan mo lang trabahuhin. So naniniwala kayo? Gawa ni Lord ang katawan mo? Gawa nito ni Lord? So natural sa natural, pag gumaling ka, si Lord ang nagpagaling sa'yo? So ma-appreciate mo, hindi pwedeng pagalingin ang katawan mo ng chemical. Kasi hindi niya gawa Hindi siya fit. Hindi talaga siya gumagaling. Pansamantalang kagalingan lang. Tama hindi? At lagi niyo po itong i-appreciate. Sana walang doktor dito. May doktor po ba dito? Buti na lang wala. Kakilalang doktor meron? Ito po para ma-appreciate itong word na to. Kahit hindi ka nakapag-aral, pakibasa nga po ang tawag dito. So kahit hindi ka nakapag-aral, pag uminom ka ng gamot, ang trabaho niya, pagalingin ka, gagamutin ka, kaya kami uminom ng gamot tama ba? So iinom ka para magamot ka. Pag uminom ka, gagaling ka na.
Eh, what if may gamot ka pinainom sa'yo habang buhay? Kailan ka gagaling? Sige nga, tagutin niyo nga ako. Ang sabi, pag uminom ka ng gamot, magagamot ka, minto say gagaling ka. Yun ang definition niya eh. Gamot, iinumin para gumaling. Eto tanong, bakit habang buhay kang paiinumin? Kailan ka gagaling? O di wala nang silbi, hindi na siya gamot. Maintenance pa mo? Hindi, mukhang sa ulit. Ma'am, pinaganda lang yung maintenance para ma-accept mo. Ang pinag-uusapan natin, gamot pa rin siya, yung definition ng gamot. Na ang gamot, iniinom para ka gumaling. Bakit pinainom ka habang buhay? Kasi negosyo ka. Tama talaga. Tama eh. Naku, simple lang, 5 word lang yan, iniinom para ka gumaling. Eh di maintenance, gamot pa rin yun. Tinawag lang ng maintenance kasi nga para ma-accept mo na habang buhay ka magagamot. Kaya lang, ang word ko kasi, yung word na gamot, iniinom para ka gumaling eh. Tama ba? I am not against sa mga medical practitioner. Kaya lang we make it sure. Sana po maging mas matalino po yung pasyente. Nako yung point ko. So kung napa-appreciate pa, try mo lang. Wala namang masama pag one of tip. Kaya kailangan tayo. Kailangan po natin magtulungan. Okay? Appreciate po natin yan. So sabi sa Ezekiel, salita ng Diyos to ha. Tutubo ang sari-sari mga halaman na makakain ng bunga. Ang bunga ito yung pagkain, pampagaling naman ng mga dahon. So ang pampagaling dahon, noong unang panahon, isinulat pa eh. Isinulat mo, pampagaling dahon. Tapos ngayon, independent ka. Tableta, kapsula. Chemical yun eh, hindi naman dahon yun eh. Nakakuha niya ba? So kailangan tayo ng tao, kailangan tayo ng tao. So gawin niyo itong backup. Masarap ba yung kape natin? Yes! Masarap yung kape eh. Ito, may binibili sa akin ng kape eh. Si